Hallelujah. Mayang buntag sa tanan. Tagharap pa ang mga likuranan dito sa left side, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobrang heavy naman dito sa right side, sa left side. Empty, ah. Dapat pag minsan-minsan, ibahin din natin kung saan tayo na naglilingkod, no? Para baka mamaya sobrang masawa sa'yo yung likuraran, eh. Palagi naman ganito yung naubo dito. Gusto ko makakatikim na ng ibang... Hallelujah. Umamang igsoon, mabuti ba ang Diyos? Maayo ba ang Ginoo? Hallelujah. Well, welcome naman po sa Fellowship Sunday. Karoon ng first Sunday. Grabe, July na. July na. Grabe. Nasaan ang May? Nasaan na yung June? Parang isang tik lang na mata ay nawak na. Grabe. Well, super excited naman po tayo sa July. Marami tayong mga gagawin. Ongoing pa rin yung trabaho sa church property. Malapit na itatayo na yung mga poste, yung mga haligi, yung mga vertical beams. At nag-welding sila doon every day. At tuloy-tuloy pa rin yung bahay na ginagawa doon, yung bahay nila Bro Michael. At
Grabe, this time next month mga Ikson, meron tayo mga bisita. Sa August 5 hanggang August 12, meron tayong mga bisita na nagigikan sa States sa isang church na pangalan ay Covenant of Peace West Coast. Ito ang short yan is COPE. At si Pastor Shipman, si Pastor David Shipman nagpapastor doon at siya yung tinuturi kong pastor ko. So medyo excited na 10 sila na darating sa August 5 hanggang 12. At tulad na ginawa namin sa church nila Pastor Rodel, magtatayo rin kami ng simbahan sa Banlasang Gamay kila Pastor June at Ate Delia. Na ito ay exciting naman para sa kanila kasi may yuta, may property na sila doon at kailangan lang talaga is may maliit na building. So, yan po yung yung mangyayari sa August 5 hanggang August 12 at meron din tayo mga outreach sa August 8 mga Ikson. Alam ko isang buwan pa pero sinashare ko lang muna sa August 8 magkukuroon tayo na ng outreach sa Matapao. Friday night ito na gagawin natin tulad na ginawa natin na nandito yung Alaska team na mag-worship tayo sa Barangay Hall. Yan yung plano at para makaka-outreach tayo sa mga taga Matapao. At meron din tayong gagawin natin yung first Sunday next month. Yung first Sunday is August 11. August 11, dili man yung August 4. So, yung first Sunday gagawin natin sa second Sunday para makaupa natin ang mga taga yung mission team ba. So, syempre palamang hindi pa human ang church construction doon. So, baka talaga mag-rent tayo ulit siguro sa Maberes. At binabanggit ko lang kung may mga interesado magpabaptize, pwede po tayo magpabaptize sa first Sunday or second Sunday na ng August habang nandito yung mga bisita. So kung interesado kayo sa baptism, kailangan lang ibanggit sa akin o kay Pastor Edwin. Lumapit lang kayo para kung may mga questions, pwede natin sagutin yung mga questions about kung saan ang baptism at kung bakit importante. So praise the Lord. Marami pang ginagawa si Lord sa mga ministries at marami pa tayong gagawin dahil ang Diyos ay buhay na buhay. Amen? At kung kayo ay buhay, dapat talaga si Lord ay namumuhay sa mga buhay ninyo. Importante po na yung mga lives ninyo ay nag-reflection kung ano yung kinabuhi na Jesus. At si Jesus, grabe yung ginawa niya para sa atin tanan. At yan yung sinaselebrate natin sa church. Sinaselebrate natin kung sino si Jesus, kung sino ang Diyos. Siya ang rason kung bakit tayo nagsisimba. Dili man yung mga kauban, dili man yung pagkaon, dili man yung napakasarap na aircon, na mainit na hangin. Ang rason kung bakit tayo umabot dito karon is si Jesus. Amen? So hallelujah. Kung mag-aampo tayo, magbabasa tayo pulong sa Ginoo at aawit tayo. So let's just pray for a second. Lord God, hallelujah Lord God. Pinupuri ka namin Lord God. Hallelujah Lord God. God, Ikaw ang rason, Lord, kung bakit kami nakapunta ng church karon, Lord. Ikaw ang rason, Lord, kung bakit mayroon kaming bagong life, Lord God. God, Ikaw ang rason kung bakit may hininga yung mga bagay namin, Lord God. God, Ikaw ang rason kung bakit may kusog ang mga lawas namin, Lord God. At Lord, ang pinaka-nindot na reason, Lord, is Ikaw ang life namin. Ikaw ang life namin, Lord God. Ikaw yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At Lord, sa lahat na lumalapit sa iyo, lahat na tumatawag sa iyo, lahat na nagpapasurrender ng life nila, Panginoon, ito yung promise mo. Ihatag mo sa amin, Lord, ang buhay na walang hanggan. Jesus. Yes, Lord God. God, ablihin mo yung mga kasing-kasing namin karon buntag, Ginoo. Huwag mga kahuna-huna namin, Ginoo, na Lord, oh Jesus, kakilos ka, Panginoon, sa panibagong paraan, Panginoon. Ibubuhos mo, Panginoon, yung Espiritu mo, yung kapangyarihan mo. Lord God, gusto namin maranasan ang kabuuan, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon. Ibuhos mo rito ang iyong gugma, Ginoo. Na Lord, sa pag-overflow sa amin, Ginoo, makaka-overflow naman din kami sa ibang tao, Ginoo. Kailangan ka namin, Lord. Ayaw namin mag-church na wala ka. Ayaw namin magpakita sa church, Lord, kung wala ka. Ayaw namin magsamba, Lord, kung wala ka.
Salamat naman Lord, ikaw ay nasa tanan ng lugar. Ikaw ay nauna pa dito. Pero Lord, i-check mo muna Panginoon yung mga kasing-kasing namin Ginoo. Nasa maayo Lord yung hearts namin. Nasa maayo yung kahuna-huna namin Panginoon. Yung mga espiritu namin Ginoo. God, linisin mo kami sa pamagitan ng iyong dugo Lord right now in Jesus' name. Na ikaw yung ipupuri na namin Ginoo. Lord God, kailangan ka namin Lord God. Ikaw ang tanan Lord God. Ikaw ang tanan. Ikaw ang victory Lord God. Ikaw ang life Lord God. Ikaw yung living sacrifice Lord God na sinabi mo na dapat naman kami ay living sacrifice na rin. Tabangin mo kakit Lord na ipapakita namin Lord kung ano talaga yung tunay na surrender. Yung tunay na gugma. Yung tunay na reflection mo, Ginoo. Salamat kaayo, Ginoo, sa iyong gugma. Baguhin mo po kami. Baguhin mo po kami karon buntag, Ginoo. Sa paglabas natin, sa pagkawas namin diri, Panginoon, dili kami parehas, Lord, sa kung ano yung ugali namin, kung ano yung kinabuhi namin sa pagsunod diri sa church, Panginoon. Ikaw ang life changer. Ikaw ang heart changer, ikaw ang mind changer. Ikaw na mag-change sa amin, Lord. Baguhin mo po kami. Loob, labas. Loob, labas. Oh, Jesus. Praise you, Lord God. Worship you, Lord God. Lord, be pleased with our worship to you this morning. Be pleased with our surrender, Lord God. Be pleased, Lord, with our hearts laid down at your throne. We glorify you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord God. Yes, Lord God. Worship you, Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Well, magpapasa tayo ng Psalm chapter 44 at ito ay medyo taas siya ng konti pero ang nindot kaayo ang iyong mensahe. May buntag, may igsoon. Ato pasahon ang pulong sa Ginoo diha sa Salmo chapter 44. Pag-ampo alang sa panabang sa Ginoo. O Dios, gisugilan kami sa among mga katigulangan, itungod sa gipahimangno, ipanghimo mo sa ilang panahon sa dugay ng panahon. Iabog mo ang mga katawhan nga wala nang katuo kanimo, ug ang among mga katigulangan mao ang gipapuyo mo sa ilang mga dapit. Gipaantos mo kadtong mga tawhana, apan gipauswag mo ang among mga katigulangan. Apan wala maangkon sa among mga katigulangan ang yuta, pinaagi sa ilang hinagiban ug katakos. Kundili pinaagi sa imong gahom, katakos o kaluoy. Tungod kay gihigugma mo sila. Ikaw ang akong hari o Diyos, nga nagahatag sa kadaugan sa mga kaliwat ni Jacob. Pinaagi kanimo, mapildi namo ang among mga kaaway. Wala ako nagasalig sa akong pana o espada aron mo daog. Ikaw ang nagpadaog kanamo batok sa among mga kaaway. Ipakaulawan mo ang mga nakigbatok kanamo. Ipasigarbo kanamo sa kanunay o Dios, ug daygon kanamo sa walay katapusan. Apan karon, isalikway mo na kami ug gitugot mo na nga maulawan. Wala mo na ubanay ang among mga sundalo. Ipaatras mo kami gikan sa among mga kaaway, ug ipangilog nila ang among mga kaptangan. Gitugot mo na nga mga matay kami nga daw mga karniro nga gipangihaw. Ug ang uban kanamo imong gikatag sa mga kanasuran. Kami mga imong katawan gibaligya mo og barato, ug wala ka man lang gani nakaginansya. Himo mo kaming makauulaw og katawanan sa among mga silingang nasod. Gihimo mo kami nga hisgutanan og talamayon og nagpanglingo sila kanamo. Kanunay na lang akong bation og kaulaw ug wala na ako'y naong nga katubang. Tungod sa mga pagpakaulaw o pangpag-insulto kanako sa akong mga kaaway nga buot manimalos kanako. Nahitabo kining tanan kanamo bisan wala kami malimot kanimo. Nimo lapas sa imong kasabutan. Wala kami motalikod kanimo
ug wala kami musimang sa imong dalan. Apan gidugmok mo kami ug gipasagdan sa mangitngit, kaayong dapit di nagapuyo ang ihalas nga mga iro. Kung gikalimtan ka pa namo o Dios, ug nagaampo kami sa ubang Dios, dili mo ka kini mahibaluan. Sanglit mahibaluan mo man ang mga tinago sa mga nahuna sa tao. Apan tungod sa among pagtuo kanimo, anaa kami kanunay sa kakuyaw sa kamatayon. Daw mga karnero kami nga ihawunon. Sige na Ginoo, lihok na. Ayaw kami isalikway hangtod sa kahangturan. Nganong nagtago ka man gikan kanamo, o gikalimtan mo ang among pag-antos, apil na ang pagpagdaog-daog kanamo. Naluka pa kami sa yuta o dili na makabangon. Sige na, tabangi kami. Luwasa kami tungod sa imong gugma kanamo. Kini ang pulong sa Ginoo atong pagpagan ang Ginoo nagso. Dalawa talaga yung side ng story doon. Sa una, sabi daw, God, ikaw ang victory, ikaw ang victory. Tapos pangalawang part, iniwanan mo kami, Lord, natutulog ka pa. Pero sa katapusan, sabi daw, dahil sa gugma sa Ginoo, the Lord will always help those that love the Lord. Amen? So hallelujah, maayo ang pulong sa Ginoo. Pabalikan po natin yan mamaya sa wali mga ikson. Hallelujah. Well, praise the Lord. Kung gusto mo, habang umawit tayo ng kaibuti ang Diyos, kung gusto mo muna mag-hello sa mga katabi ninyo, yung nasa harap, sa likod, sa left or right, magmustahan muna tayo. Amen? Kaibuti ng Diyos, kaibuti ng Diyos, kaibuti ng Diyos sa akin. Kaibuti ng Diyos, kaibuti ng Diyos sa iyo. Kaibuti ng Diyos, kaibuti ng Diyos sa Kanya. Kaibuti ng Diyos, kaibuti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay. Ipalakpak ang kamay. Asal kalikawan. Sabayan ang Panginoon at sumayaw. Sumayaw-sayaw. Mahayag kapatid. Kaibuti ng Diyos. Kaibuti ng Diyos. Ulitin natin yan. Kaibuti ng Diyos. Kaibuti ng Diyos. Kaibuti ng Diyos sa atin. Kaibuti ng Diyos. Kaibuti ng Diyos sa iyo. Witan ka. Kaibuti ng Diyos. Kaibuti ng Diyos sa Kanya. Kaibuti ng Diyos. Kaibuti ng Diyos sa atin. Come on, ipalakpak ang kamay. Ipalakpak ang kamay. At sa kalikawan. Sabayan ang pag-ibig.
sa inyo mga Ixon. Ito ay lumang-lumang kanta, pero hindi pa natin naawit sa church. So aawitin natin yung mga napakalindot ang mensahe mga Ixon. Ito ay about sa tinataas natin yung mga kamot natin sa Ginoo habang tayo maawit sa Ginoo. Amen? Napakalindot. It goes like this. Great are you, Lord, mighty in strength, and you are faithful, and you will ever be, and we will praise you all of our days. It's for your glory, we offer everything. Raise your hands, all nation, shout to God of creation. How awesome is the Lord Most High. We will praise you, we will praise you, yeah, for now and forever. How awesome is the Lord Most High, the Lord Most High, the Lord Most High. Let's sing that one more time. Great are you, Lord. Great are you, Lord, mighty and strength. You are faithful, and you will ever be. And we will praise you all of our days. It's your glory, we offer everything. Raise your hands, all you nations, shout to God of creation. How awesome is the Lord Most High. We will praise you together, we will praise you together, for now and forever. How awesome is the Lord Most High, the Lord Most High. Wala pang mas mataas sa Ginoo natin mga Ixon. The Lord Most High. Yeah, yeah, yeah. Where you send us, where you send us, God, we will go. Your answer, we want the world to know that we will trust you. We call out your name, and where you lead us, we'll follow all the way. And raise your hands, all ye nations, shout to God all creation. How awesome is the Lord Most High. We will praise you, we will praise you together, for now and forever. How awesome is the Lord Most High. One more time, and raise your hands, all ye nations, shout to God all creation. How awesome is the Lord Most High. Oh, we will praise you together, we will praise you together, for now and forever. How awesome is the Lord Most High, the Lord Most High. Oh, the Lord Most High, the Lord Most High. Oh, let's sing hallelujah, very simple. We sing hallelujah and hallelujah. How awesome is the Lord Most High. One more time, hallelujah, hallelujah.
place this morning, Lord God. God, tanan sa amin, Lord, ay may mga dinadaanan, Panginoon. God, may mga problema, may mga inaadlukan, Panginoon, may mga issue, Panginoon, may mga sakit, Panginoon, may mga pride, may mga brokenness. Lord, may pagkakulang kami, Panginoon. At basin sa sinabi dito sa awit, Panginoon, ang kailangan lang namin gawin, Panginoon, is tumawag sa iyo, Ginoo. God, ikaw ang tagapagligtas ng tanan, Panginoon. Ikaw ang tanan, Panginoon. Ikaw ang kaluwasan, Ginoo. Yung dugo mo na nagbayad sa aking kasalanan. At God, binigyan mo kami ng panibagong buhay, Panginoon. God, tatawag kami sa iyo, Panginoon, na yun, Lord. Tanggapin mo yung tawag namin, Lord. Panggigan mo yung tawag namin, Panginoon. Kailangan ka namin, Ginoo. Kailangan ka namin, Ginoo. When I call, when I call, when I call, You answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Lord, when I call, when I You answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. one more time you sing when I call, when I call, oh, you answer. And you came to my rescue, and I wanna be where you I wanna be where you are, oh God. I wanna be where you are, oh there's no better place to be. I wanna be where you are, oh God. I wanna be where you are. Napakamaayo mo, Ginoo, sa lahat, Panginoon. Jesus, lahat ng panahon, Panginoon, maayo. Awitan namin, Panginoon, patungkol sa iyong kaayuan, Ginoo. Ikaw ay matinanan, Ginoo, sa lahat na ng panahon. Sa lahat na ng oras, Panginoon, matinanan ka, Ginoo. Oh Lord Jesus, Lord. Awitan ka naman, Ginoo. Maayo ka, Ginoo. Jesus. Thank you, Lord God. Kumilos ka. Jesus, Jesus, Jesus.
were with me every step, and I never could forget. For when I think of how you blessed me and how your hand has never let me go, you never let me go. For you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I call you Savior. I call you Savior. For the blood has washed me clean. For the wrongs that you've redeemed. I know you're able. My eyes don't have to see, or reason to believe. Oh, when I think of how you blessed me and how your hand has never let me go, you never let me go. For you have been so good to me. And God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. And God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. And God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. And for every morning, for every open door, and I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your compassion, for every time you brought me through, and I call you faithful, and I just wanna thank for your forgiveness, and for your forgiveness. For every time you turn away, and I call you faithful, and I just wanna for your salvation, and for your salvation. You paid the price I couldn't pay, and I call you faithful, and I just wanna thank you. You have been so good to me. God, I can't believe
such dirty creatures, Lord God, but you've cleansed us. You've purified us, Lord God. You've made us new. Pinipili mo, Lord, na ipus sa aming Ginoo ang kaayuhan mo. Kahit hindi kami tapos, Lord, kahit hindi kami karapat-dapat, Ginoo. God, ang dumi namin, Panginoon. Grabe yung pagkakulang namin, Ginoo. Pero ang iyong gugma, Ginoo, may kulang. Yung kaayuhan mo, may kulang. Paguhin mo po kami, Ginoo. Paguhin mo po kami, Ginoo. Hindi pa kami perfect, Lord. Grabe yung pagkakulang pa namin, Ginoo. Ito kami, Lord, nasa harap mo, Ginoo. Naghihingi na ng patawad, Ginoo. Naghihingi kami ng gugma mo, Lord. Linisin mo yung mga kasing-kasing namin, Ginoo. Linisin mo yung kahuna-huna namin, Ginoo. Yung lawas namin, Ginoo, Lord. Alam ko, Panginoon, daghang yung mga ginabuhat namin, Lord, na dili pa maayo, Ginoo. At God, gusto namin, Lord, na gawin kung ano yung gusto mo. Tabangin mo kami, Ginoo. Tabangin mo kami, Ginoo. Jesus, Jesus. Oh, mahal ko. Dagan sa langit sa kaayuhan mo. Maayo ko kung ako. Ikaw ang mayong kaibigan. Ang gugma mo di maburo. Maayo ka sa way katapusan. Salamat sa iyong gugma. Worship you, Jesus. Oh, my Lord Jesus. Worship you. One last time we sing, worship you, my Lord, till the very end. Thank you, Lord God. God, ito yung mga hearts namin, Ginoo. Awitan ka namin, Lord. Hanggat, Panginoon, matawagan mo kami pauwi, Ginoo. Gusto namin, Lord, magawa yung mga part namin sa pag-awit sa iyo, Ginoo. Pinalika mo kami, Lord, para mag-worship kami kanino, Ginoo. At Lord, gusto namin, Panginoon, may complete namin yung task. Ma-complete namin yung pinagawa mo sa amin, Ginoo, sa pamagitan ng worship, sa pamagitan ng witness, sa pamagitan ng mag-love sa iyo, Ginoo. Ito ay ang importante sa kinabuhi namin, Ginoo, na unahin ka. Unahin ka. Unahin ka sa mga kaibigan, unahin ka sa asawa, unahin ka sa pamilya, unahin ka sa trabaho, unahin ka sa school, unahin ka sa ugali, unahin ka sa itsura, unahin ka sa tanan, Ginoo. Ikaw sa tanan, Ginoo. Tagus ka sa tanan, Ginoo, na dapat lang talaga, Lord. Every aspect, Lord God, every aspect, not -1, not -0.5, kundi every aspeto ng kinabuhi namin, Lord God. Unahin ka, Ginoo. Sa pagkaon, Ginoo. Lord, sa pag-iinom, Panginoon. Lord, sa pag-ano man,
pagduwa, Ginoo, matulog, Ginoo, magising, Ginoo. Lord, Ikaw ang number one, Ginoo, na gusto namin, Panginoon, maghari ka sa tanan. Maghari ka sa tanan na kinabuhi namin, Lord. Please, Lord God, baguhin mo, Lord, i-adjust mo, Lord, linisin mo, Panginoon, baguhin mo yung kaisipan, kahuna-huna namin, Ginoo. Na hindi na kami magpaduwa-duwa dito sa life, Lord. Number one, Jesus. Thank you, Lord God. Release your spirit in this place, Lord God. Spirit of healing. Lord, spirit of protection, spirit of boldness, Lord God. No fear in the mighty name of Jesus. No sickness in the mighty name of Jesus. God, we preach, we sing, we declare Psalms 91 over your children right now in the name of Jesus. Lord God, kumilos ka sa kada usa. Holy Spirit, come. Mag-surgery ka, Panginoon, sa mga kasing-kasing namin, Ginoo. Itangtang mo, Ginoo, ang mga puot, asar, galit, inis. Yung dumi na kumakain sa kasing-kasing namin, God, alisin mo na. Yung cancer ng kasalanan, Lord, alisin mo na, Ginoo. Gawin mo kaming tulad na ng isang kordero na malinis na puti, Panginoon. Na wala kaming blemish, wala kaming paitim-itim, kundi, Lord, pure kami sa iyong sight, sa iyong paningin, Ginoo. Salamat, Lord God. Oh, ihanda mo kami, Panginoon, sa wali mo, Lord, na yun. Handain mo yung mga espiritu namin, Panginoon. Patibayin mo, Panginoon, mga espiritu namin, Lord God. Hallelujah, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Mga igsoon, kung maayo ang Diyos sa mga kinabuhi ninyo, magpa-amen tayo dyan. Mag-praise the Lord tayo. Palakpakan, purihan, pasipungan. Ibigay natin, ihatag natin kung ano yung dapat ihatag sa Ginoo, mga igsoon. Mga kids, pwede na kayo sa Children's Church. Hallelujah. Hallelujah. Good morning sa tanan. Good morning. Maayo ba ang Diyos? Amen. Dagan pa ng mga lingkuranan dito sa sulod. Para sa mga tao sa gawas, kung gusto niyo masulod dito, okay lang. Mas mainit dito sa loob. Hallelujah. Well, good morning guys. First Sunday na naman ng July. Grabe, pwede na tayo na mag Merry Christmas.
Hapit na, 6 months na lang mga Ikson. Sorry. 6 months na lang, halos Pasko na. Grabe. Ang dali-dali lang na ng panahon. Hallelujah. Well, welcome sa mga iba dyan na matagal na hindi nagkakita. Welcome sa mga taga-Simbayan. Good to see you guys. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Well, last week meron tayong pinag-usapan. At sinabi ko baka ituloy natin na yung week sa pagiging victorious ba. At ituloy natin. Kasi lahat naman tayo ay kailangan talaga na ng victory, amen? Lahat naman tayo ay kailangan na ng encouragement. At itong story na to, may habang nagbabasa ako, may mga pinapakita sa akin ni Lord kung paano natin talaga magamit itong storya para sa mga buhay natin, sa mga personal lives natin. Kasi once again, alam na natin, hindi naman secret to, lahat man tayo may mga dinadaanan. Amen po ba? Lahat naman tayo may mga pagsubok. Amen po ba? Lahat naman tayo nakaranas na ng buslot ang bulsa, may sakit, may problema, inaaway tayo ni mama, inaaway tayo ni daddy, inaaway tayo ni uyab, or ni wife and husband, or may galit na sa akin ang kapitbahay. Lahat tayo ay nakakaranas ng some form of hirap. Amen? Hindi lahat ng hirap ay financial lang. Amen po ba? Isang parte lang naman ang financial na hirap eh. Kung sa tinutang talaga, ang financial na hirap, madali naman yan eh. Kasi kung talaga magtiwala tayo kay Lord, si God na talaga mag-provide. Pero kung yung problema natin is nasa labas na ng, sabihin natin sa tao hindi Kristiyano or sa work or sa school, mga ganitong problema mas mahirap madaanan kasi parang feeling mo wala kang control sa situation. At sino dito ay mahilig na gusto mag-control na ng situation? Mga puro kayo sinungaling. Kasi lahat naman tayo gusto natin mag-control yung situation. Ay, gusto natin yung iba siguro maggawa, pero tayo naman yung gusto mag-decision. Nasabta ba natin? Kapag pumunta ka ng restaurant, hahayaan mo ba yung tindera na mag-order para sa'yo? Tapos hindi ka kumakain ng dinuguan, tapos dinuguan yung bibigay? Hindi. Gusto mo ikaw yung mag-decision. Gusto mo ikaw yung mag-decide. Ganito yung lahat ng aspeto ng buhay natin. Gusto natin iba yung gagawa ng trabaho, pero tayo yung mag-decide. Mga ison, medyo kumakontra yan sa sinabi dito sa purong sa Ginoo. Sabi daw, binitawan natin yung rights natin, binitawan natin yung sarili natin, at binigay natin yung kinabuhi natin, yung kasing-kasing natin kay Lord, at sinabi natin, susundan natin yung direction niya. So, ibig sabihin, hindi naman dapat tayo yung nagko-control ng life natin, kundi si God. At sa victory, mga Ikson, pagdating sa kadaugan, pagdating sa victory, kung walang God, kung walang Diyos, wala talagang victory. Sa tinad lang talaga. Kung walang Diyos, walang victory. Papag-usapan natin yan na yun. Pero first, kung dala-dala natin yung mga Bible natin, taas lang natin sa ginawa mga Bible natin. Hallelujah. Buhay ba tayo? Gising ba tayo? Gutom ba tayo para sa pulong sa Diyos? Amen. Gutom ba tayo sa physical na pagkain? Huli ka mo. Hindi yata nakikinig. Hindi okay lang. Sige, taas lang natin mga Bible natin. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. You be glorified. You be glorified. Purihin ang Diyos sa way katapusan. Abliin mo, Ginoo, ang kahuna-huna ko, ang kasing-kasing ko. Turuan mo ako sa lahat ng kabutihan na gustong ihatag sa akin, Ginoo.
Hallelujah. Guys, si Lord ay gusto talaga maghatag sa atin ng goodness. Amen? Si Lord ay gusto maghatag sa atin ng victory. Si Lord ay gusto maghatag sa atin ng blessings. Pero kung hindi nag-a-align yung buhay natin sa Word of God, guys, wala tayong expectation. Hindi dapat tayo mag-expect na yung lahat ng gustong ibigay kay Lord, ibibigay sa atin. Pag hindi nag-a-align, sino ba rito ay nakapunta na ng Tagbilaran itong karaan ng mga 2 weeks? Nakadaan sa highway ba? Nakita ng mga construction, di ba? O dito sa Katagbian, sa likuran, may mga construction at yung isang road ay nandito yung bago at dito yung luma. At halos napakataas yung difference. Kahit dito sa kahit na may construction. Pero ang ibig sabihin dyan, pag halimbawa dito ka dumadaan, tapos biglang nag-offroad ka dito, ano yung mangyayari sa'yo? Talaga mag-disgrasya ka. At kung nandito ka sa baba, at gusto mo magsaka naman doon, pag sinubukan mo, disgrasya ka, sira ang sasakyan mo. Yung 200, hindi nag-a-align. At ito yung problema. Pag hindi nag-a-align yung 200, meron ka talagang problema. Need something? What? It's in the devices. So yan yung isang alignment. Ngayon naman, sabihin natin sa sasakyan, mga Ikson, meron tayong sasakyan na may manibela. Na itong green truck ni Ate Mugs, may konting diferensya na yung alignment niya. So yung isang gulong, matigas. Yung isa medyo malambot na yung alignment. So minsan, kahit ginagawa mo ng ganito sa manibela, hindi pa sumusunod yung So alignment niyan, isipin mo, meron kang 2 gulong. May isang bar na nakakonect dyan at yung gitna ng bar, yan yung papuntang manibela. Pag kumaliwa ka, nag-left ka, dapat yung 2 gulong, mag-left. Pag nag-right ka, dapat yung 2 gulong, mag-right. Mga Ikson, nangyayari minsan sa sasakyan, na dahil kasi yung tie rod hindi pa na-adjust, may mga may mga tao dyan, tie rod, steering rod, mga gano'n. Pag hindi na-adjust, yung isang gulong ay medyo nagagayawang ng gano'n at yung isa straight. So na yun, yung takbo ng gumaganyan yung sasakyan at wala sa alignment at hindi talaga nakasundo yung dalawa. At ang hirap sumakay sa sasakyan na talagang papunta rito yung isa at papunta ron. Ang mangyayari dyan is masasira talaga yung sasakyan. Guys, ganito rin yung mga kinabuhi natin sa Ginoo. Pag dili man mag-align yung mga kinabuhi natin sa pulong sa Ginoo, may kumakontra at disgrasya yung naghihintay. Nasabta ba natin yung example? Grabe, importante po na itong pulong na to, ginagamit po natin bilang direction. Amen? Na, dungan mo pa ako sa labas? Hello, can you hear me? Amen? Gising pa? Joshua? Baka mahina pa yung speaker. Itong alignment, guys, dito rin yung importance sa victory. Meron tayong papag-usapan ng story about sa victory. Ito ay sometimes may hirap pag-usapan kasi lahat naman tayo ay gusto ng victory. Amen? Pero once again, hindi naman tayo lahat ay willing na gawin yung work na kailangan. Nasabta ba natin yung idea yan? Gusto mo magkaroon na ng nindot na bahay na puro semento, pero never once magmasa ka ng semento. At wala namang ibang magtatrabaho kundi ikaw lang. Paano matatayo yung bahay? Gusto mo makaka-receive na ng bagong motor o sasakyan, pero hindi ka willing na mag-ipon na ng pera. Gusto mo siguro mag-aral o gusto mo magkaroon na ng something bago, pero hindi ka willing na mag-down na ng pera. Guys, pagdating natin sa Panginoon, pagdating sa pulong sa Ginoo at kay Lord, hindi po nag-work, hindi po na pwede yung ganyan hindi naman solution. Yung paraan. Hindi po pwede yung ganyan paraan. Alam ko, baka magsawa na kayo sa kasabihan na input equals output. Guys, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, totoo to. Pag hindi ka kumain, wala naman yun. Pag hindi ka uminom, wala din. Pag hindi ka nag-deposit, wala ka na makukuha. Kung hindi ka magpapawis, yung katawan mo ay magpalaki ng palaki. Kung hindi ka mag-alaga ng katawan, yung katawan mo ay mahihina.
Ito ay palaging input equals output, pero dito sa regarding sa alignment natin sa Ginoo, ito yung pinaka-importanting input equals output. Dili man pwede na puro expectation kay Lord na wala tayong ginagawa na pinapaayos natin yung buhay natin kay Lord. Itong victory ito, mga igsoon, kung gusto nyo makakatikim na ng victory, kadaugan na gagikan sa Ginoo, kailangan talaga mag-willing po tayo na mag-input. Mag-input tayo. Yung mag-align yung life natin sa pulong sa Ginoo. Ito ay napaka-importante at minsan talaga, puro tayo mga yes, 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 yes. Pero pagdating ng problema, yung yes natin nagiging maybe. At maya-maya, yung yes natin nagiging nye. At tapos maya-maya, yung yes natin na, ano ba yung gusto ko? Para na paligaw yung kaisipan mo. At guys, sa amin sa pulong sa Ginoo, dili ko man gusto na yung yes mo ay magiging no at yung no mo magiging yes. Either mainit ka man o malamig. Wag ka magpaano, maligamgam ba? Walang maligamgam daw na makakasulod sa palangitan. Sabi daw, idadura ko yung mga warm. Gusto ng Panginoon is mainit tayo sa Kanya. At guys, alam ko mabigat ang buhay. Alam ko mahirap ang buhay. Kung pwede lang sana, hindi naman sa ako ay naghingi ng sympathy sa inyo. Pero kung pwede lang sana, mai-shoot ko kayo sa sapatos ko na kahit 5 to 10 minutes lang. At ibig sabihin, makakadaan ka sa kaisipan ko at sa mga thoughts ko. At para lang makita ninyo kung ano talaga yung dinadaanan ng pastor ninyo. Kasi baka mamaya, yung mga maliit na problema mo, nakala mo napakalaki, pag nakatikap ka ng problema ng iba, biglang mas maguguluhan yung ano mo, yung yung kaisipan mo ba? Hindi ko sinishare yan para maawan mo kayo kay pastor. Hindi yan po. Ang sinasabi ko lang is, alam ko lahat tayo merong dinadaanan at kapag hindi mag-a-align yung buhay natin sa buhay ni Kristo, sa alignment sa pulong sa Ginoo, wala tayong pwedeng i-expect na magiging maayo yung kinabuhi natin. Kailangan natin praktisan to, mga kapatid. Kailangan natin praktisan kung ano yung sinabi ng pulong sa Ginoo. Kasi input truly equals output at kung wala si God sa eksena, wala tayong kadaugan. Wala tayong victory. Kahit small victory lang yung kailangan mo, ito ay nagagaling sa Ginoo, mga igsoon. Kahit big victory yung kailangan mo, ito ay nagigikan sa Ginoo, mga igsoon. Kung hindi kayo naniniwala dyan, papag-usapan natin na yun. Okay? So, itong story na ito, mga igsoon, kung mahanatan ko, yun. Itong story ito, about talaga sa isang victory. Pero itong victory ito, pag hindi sana kumilos yung tao, there's two victories sa story nito, mga igsoon. Yung unang victory is kind of small. Pero sino ba dito naintindihan? Kung gusto mo magpapayat, hindi ka lang pwede na hindi kumain na ng isang buwan at pumayat ka. Kailangan pa unti-unti. Or mag-exercise ka ng 1 time sa isang buwan at biglang magiging macho yung katawan. Or kung tatayo ka ng bahay tapos 1 day a month lang ka umasa ng semento at yun na yun. Kailangan talaga paulit-ulit ba? Kailangan talaga paunti-unti. Guys, every large victory comes from a smaller victory. Kung gusto mo makita yung pinakakabuuan ng Panginoon, kailangan mag-start ka sa isang something small. Na kung gusto mo makamemorize na ng pulong sa Ginoo, hindi naman pwede sa isang basa lang. Mag-gets mo lahat. Kailangan talaga mag-start sa something small. May mga verses, mga igsoon, na pwede mong gamitan. 1 John 4:8, God is love. 3 words. God is love. Tapos na yun, try mo na lang mga 8 words. Try mo na mga 10 words. Tapos na yan, pagdating naman sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.
May mga kailangan mag-start ka ng somewhere. Huwag ka naman mag-start from something big tapos ma-overwhelm ka lang. Kung gusto mo makaranas na ng malaking victory, kailangan mo na mag-start sa mga smaller victories. Okay, so itong story na to, this is a double victory story. At yung small victory ang nag-start sa big victory. At meron tayong mga comparison. So, kung gusto mo sumunod, ang story to ay nagigikan sa unang Samuel 14. Unang Samuel 14. At wala naman talagang title yung wali karon, kundi may question talaga ako dito is, ano yung bangin sa Bisaya? Nung talagang, woo! Pangpak? Pangpak? Pangpak. Wow. Ba't naman? Dodo. Pangpang. Ung-ung. Ing-ing. So, itong bangin is mataas na ano ba? Cliff. Sa English, cliff. Ito ay nasa side na ng mountain ba? Ng bukid. May mga area sa Pilipinas, pag nakikita ng mga picture sa mga El Nido ba? Doon yung mga ano nila, ang bundok nila doon, hindi yung paunti-unti paakit, kundi talagang like, ang taas kayo yung mga mababagsakan ba? Sa Catanduanes, ang isla ng Catanduanes, yung isla na pinagigan ko, is ang paakit doon sa pinakadulo ng ng kabilang side na ng isla, is puro, pag nakano ka lang dyan ng isang step, more than mga 60 to 70 meters pababa. At may mga area na mas taas pa. Ito ay talagang drop off. Deep excavation daw yung sa mga construction ba. Pag ikaw ay naglalakad at hindi mo nakita na may drop off, ano mangyayari sa'yo? Bye-bye. Mga manhole ba? Alam na natin yung mga cover sa manhole. May mga tao na nagsa-cellphone at may mga nagtatrabaho sa manhole at hindi nagbabantay, yung mga tao sa cellphone. Whee! At na-injure talaga. May mga tao na namatay dahil nahulog sa manhole, hindi lang nakita. Drop off. Dito naman sa kwento nito, baliktad naman. Kung hindi naman galing sa taas, kundi galing sa baba, na meron tinatingnan na napakataas na pangpang, or cliff, or bangin, at kailangan talaga umabot ka doon. So, ang tanong dito, yung parang kung may title to is, ano ba yung pangpang mo? Ano ba yung kailangan mo madaanan sa madaling salita? Mahirap talaga. Mahirap talaga. Lalo pa pag may mga dala. Lalo pa may mga mabigat na backpack. Guys, ang mga sundalo ba? Ang mga sundalo, ang backpack nila minsan is halos 50 kilos. Tapos isipin mo, aakit sila ng bundok, dadaan sila sa mga ilog, aakit sila ng pagpang. Kailangan yung backpack nila is always within. Kasi yung buong, lahat ng kailangan nila, nandun sa bag na yan. Kung kailangan mo ng comparison, subukan mo na for one day diretso, magdala ka ng isang sakong semento. Kung saan ka man pumunta, dala-dala mo lang. Halos ganun yung mga bigat na ng mga bag ng sundalo eh. So kapag aakit ka, hirap talaga. Baggage ba? Ang hirap na baggage. So dito sa kwento nito guys, ibigyan lang kita ng konting story lang dito. Naalala natin sa sino yung unang hari ng Israel? Si Saul. Okay, so si Saul ay pinili ng Panginoon. Pero sa umpisa pa lang, medyo naasar si Lord sa kanya kasi may nagawa siya na hindi na nagustuhan ng Panginoon. Yung hindi naman dapat siya mag-sacrifice at dapat siya mag-pray, ginawa niya bago dumating si Samuel, at ito ay naging problema. So si Saul, may problema na agad sa pag-start pa lang ng pagiging hari niya. Pero meron siyang isang anak. Kaila ba natin kung sino yung anak ni Saul na medyo sumikat? Best friend ni David? Yung walls. Yung mga dingding, nagsasalita. Sabi daw yung dingding dyan, Jonathan. May boses na ligod. Si Jonathan, ang anak ni Saul. At dito yung kwento natin ngayong araw guys. So, hindi ko naman kailangan basahin yung tanan, pero meron tayong mga babasahin ng mga importanteng part. Pero ito yung kwento guys.
So ang Israel, umabot sila sa, nakipaglaban sila, tapos si Saul ay, nagalit si Lord kay Saul, at meron daw silang napunta ng area na dahil sa mabigat yung hawak ng mga Philistines, wala daw sila mga weapon. Ang may hawak lang daw ng sandata is si Haring Saul at yung anak niya. So isipin mo, sa buong tubigon, at mas malaki pa nga eh, buong tubigon, dalawa lang yung sword. At makipaggera tayo. Ano kaya yung feeling yun? No? So sabi daw yung mga ibang tauhan ni Saul, kasi ito, bago pa lang, wala pa talagang army guys, wala pa mga general, wala pa mga kapitan, wala pa mga hepe, baguhan pa lang. At ang Israel ay galing sa Egypt ba, tapos naglaban sila para sa promised land, at ngayon may mga peace na sila. At itong hari na to, hindi pa siya nagbuo na ng army, kundi tinatawagan niya lang yung mga tao. At wala daw gumagawa na ng blacksmith, wala daw gumagawa ng mga weapon. So ito ang ginawa. Sinabi ni Saul, kung ano man meron kayo, naglabasan yung mga tao. Ang dala, pala. Ang dala, kalaykay. Ang dala, mga budlong. Ang dala, mga piko. Ang dala, yung ginagamit nila pang tusok na ng kung ano-ano. Yung maso. At dala-dala mga tools nila. At yung pag-abot nila doon sa area na makipaglaban sila, doon pa sila naghanap ng tao na para hasahin yung mga tools nila para magamit sa mandarigma, gamit sa gera. Ito ay nasa chapter 13 yan. So, isipin lang natin wala pa sila mga weapon. At ngayon, ito yung story kay Jonathan naman. So, sa isang araw daw, si Jonathan, so, ang mga Israelita nakakamp sila sa malayong lugar. Naghihintay lang sila na magkaroon na ng gera. So, dito sa verse 1 hanggang dito, sabi daw dito, si Jonathan ay nandoon, at sabi niya sa kasama niya, ang kasama niya parang hindi naman bodyguard, kundi yung tao lang nagdadala ng armor niya. Yung nagdadala ng espada, nagdadala ng weapons niya, yung his shield. At sabi niya, tara, mag-scouting tayo. Mag-scouting tayo doon sa kalaban natin. Tingnan natin kung ano man talaga meron sila. Pero huwag na natin sabihin, ipapa. So itong dalawa, lumayan sila. Iniwan si Saul at kanya mga 600 katao, at pumunta sila doon sa isang lugar na kung saan may dalawang mataas na parang mountain ba. At sa sobrang sikat yung dalawang mountain na yan, may pangalan. Sabi daw yung isang mountain ay Bosas at yung isa is Sinai, sa verse 5 ba. At sa verse 5 sabi daw, mayroong pangpang na nakataas doon at meron din isa sa pikas, papunta na ng Giba. At sabi ni Jonathan sa verse 6 mga ison, sinabi niya sa armor bearer niya, bata pa daw. Sabi niya, tara, puntahan natin yung mga, dito sabi daw, yung mga Philistines na dili pa daw tuli. Ibig sabihin na hindi pa tuli, mga ano sila, hindi maka-Diyos ba? Ito yung sinyalis, ito yung sign kung ang Israelita ba, sila lang, sa panahon na yun, sila lang yung nagpa-practice na ng pagtutuli ba? At yung ibig sabihin ng tuli was covenant, promise to ng Panginoon. Yung mga anak ko ay pinuli daw. Hindi lang sa physical, kundi sa spiritual din. So, ito sa labi ni Jonathan, puntahan natin yung mga tao niya, ibig sabihin, maduming tao, mga hindi patuli. Tingnan natin kung makikipaglaban ang Diyos para sa atin. Sabi daw kasi, wala makakahinder kay Lord na magligtas siya. Kahit marami man sila or kaunti. Ano kaya yung nakain ni Jonathan yung umaga niyan? Bakit kaya nagkaroon siya ng katapangan? Na biglang sinabi niya sa nagbabantay sa kanya, so siguro malaking tao din si Jonathan. Tapos sabihin lang natin, ako at pagkauban ko si Pabs, na mas malit ng konti si Pabs sa akin. Kaunti lang ha? Kaunti lang naman. Sabihin natin, si Pabs yung nagdadala ng bag ko. Hindi naman sa nagmamalaki ako ha. Medyo mas malaki lang talaga ako. Konti si Pabs eh. Pero sabihin ko, like one morning lang, Pabs, tara nga.
Punta nga tayo sa Mindanao. Tayong dalawa lang. Hanap tayo ng mga tao doon. Tingnan natin kung mabibigyan tayo ng victory si Lord. Tapos si Pabs lang nagdadala ng bag. Sige. Sama-sama tayo. Tapos pagdating doon, kahit alam na natin marami ang kalaban, kaya sasabihin ko, tara Pabs, tingnan natin kung tutulungan tayo ng Panginoon. Parang